Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Huwebes. Lalaking nakamotorsiklo patay matapos masalpok ng SUV sa Labrador, Pangasinan. Insidente, nahuli kam. Nasa 40 million pesos na halaga ng danyos na itala matapos na masunog ang isang poultry farm sa Bugalyon, Pangasinan. Mataas sa presyo ng karne ng baboy at manok, isang linggo nang nararanasan sa ilang pamilihan. At lantakan ang iba't ibang putahe na sinangkapan ng pamosong vegan longganisa. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, umpisa natin ang balitaan hinggil sa bantay presyo. Mataas sa presyo ng karne ng baboy at manok, nararanasan ilang linggo na sa ilang pamilihan sa bayan ng Mangaldan, Pangasinan. Nakatutok live si CJ Turida. CJ? Chris, alam mo, dahil sa sunod-sunod na pagsipa sa presyo ng produktong petrolyo, ay apektado na rin ang presyo ng iba't ibang bilihin tulad ng karne. Magtatanghali kanina nang magtungo sa pamilihang bayan ng Mangaldan, Pangasinan si Ginang Yoli mula sa barangay Embarcadero. Bumili siya ng kalahating kilo ng karne ng baboy na inulam nila kaninang tanghali. Pang-ulam. Anong paborito niyong ulam na galing sa karne ng baboy? Sinigang. Wow, sarap na na. Sinigang. Okay lang ba kayo sa presyo? Okay naman. Pero ayon sa ilang negosyante, isang linggo nang nararanasan ang mataas na presyo ng karne ng baboy. Mula sa 340 hanggang 350 pesos per kilo ng karne ng baboy, pumalo na ngayon sa 380 pesos ang kada kilo. Galing pa raw sa Bicol ang mga kinakatay na baboy sa bayan. Bukod sa karne ng baboy, tumaas din ang presyo ng karne ng manok. Sumabay ito sa pagsipa ng presyo ng karne ng baboy. Kung dati, mabibili ito sa 200 pesos kada kilo, ngayon, nasa 220 pesos per kilo na ang presyo. Galing daw sa Bulacan ang ilang ibinabagsak na supply sa palengke ng Mangaldan. Sa taas ng gasolina, sir, apektado rin ang mga binta. Baboy kasi binabiyahe nila kasi. Sapat naman daw ang supply ayon sa mga negosyante. Chris, nandito tayo ngayon sa pamilihang bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Sa mga oras na ito, tuloy pa rin ang kalakalan sa palengke. Pero alam mo, sabi ng mga meat vendor, matumal daw ang bentahan ng karne ngayon dahil sa taas ng presyo. Pero kung tutuusin, mas mura pa ang presyo ng karne ng baboy at manok dito kumpara sa mga ibinibenta sa Mangaldan Public Market. 360 pesos per kilo ang karne ng baboy at 200 pesos per kilo naman ang karne ng manok. Noong nakarang linggo rin sila nagtaas ng presyo. Umaasa ang mga meat vendor dito, Chris, na sa mga susunod na araw ay sisigla rin ang kalakalan. Yan ang latest mula sa Kalasyaw Public Market. Balik sa iyo, Chris. Maraming salamat, CJ Turida. Isang poultry farm naman sa Bugalyon, Pangasinan ang tinupok ng apoy. Nasa 35,000 na piraso ng manok ang nasunog. Naka-alerto Jeric Pasilyao. Naglalablab na apoy ang tumupok sa isang poultry farm sa Barangay Gasot, Bugalyon, Pangasinan. Sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection, posibleng electrical short circuit ang dahilan ng pagsiklab ng sunog sa isang bahagi ng poultry farm. Tinanong namin yung mga farm boy nila na may naririnig silang mga parang spark pumuputok. Tinignan naman nila is walang apoy and then walang usok. And then nung last na pag-inspect nila, may apoy na po. Sabi ng may-ari ng farm, aabot sa 35,000 heads ng manok ang namatay matapos tuluyang masunog at masuffocate ang mga ito. Sa 35,000 na bilang ng mga alagang manok, isa lamang ang nakaligtas. Sa kanilang initial assessment, aabot na raw sa humigit kumulang 40 million pesos ang halaga ng danyos na naitala bunsod ng nangyaring sunog. Magal siya ng almost 2 hours kasi parang natapos na yung nung dumating yung mga bombero around wala nang sunog mga 3. Napansin umano ng isang empleyado ng farm ang makapal na usok na nagmumula sa isang poultry building. Sinubukan pa umanong apulahin ng mga empleyado ng farm ang sunog gamit ang fire extinguisher, subalit mabilis na kumalat ang apoy. This year po, hindi pa sila nakakandakan ng inspection. Pero last year po,
nakandakan po ng inspection po. Patuloy pa rin hanggang sa ngayon ang investigasyon ng otoridad sa nangyaring sunog, kasabay ng paalala na ugaliing i-check ang electrical installation sa mga establishmento, maging sa mga bahay upang maiwasan ang posibleng pagsiklab ng sunog. Kasama si Daryl Peralta, Jarek Pasilyao, 1 North Central Luzon. 67 anyos na lalaking nakamotorsiklo patay matapos masalpok ng SUV sa Labrador, Pangasinan. Insidente na hulikam. Tutukan sa report. Makikita sa kuha ng CCTV camera sa Barangay Bungalon, Labrador, Pangasinan ang isang motorsiklo sa gilid ng kalsada. Nasa likuran naman sa inner lane ng kalsada ang isang paparating na puting SUV. Ilang saglit pa, nasalpok ng SUV ang motorsiklo. Bigla raw lumiko ang motorsiklo na papunta sana sa kabilang bahagi ng kalsada. Sa lakas ng impact, tumilapon ang motorsiklo ng hanggang 15 metro kasama ang 67 anyos na rider at ang kanyang 6 na taong gulang na babaeng apo. Hindi siguro niya napansin na hindi rin siya nakapagpreno agad kaya sumalpok na eh. Biglang nasalpok niya yung motor. Nangyari ang disgrasya pasado 1:00 ng hapon kahapon kung saan ihahatid lamang sana ng biktima ang kanyang apo sa eskwelahan. Makikita sa video ang pilit na pagtayo ng bata sa gitna ng kalsada. Sa tulong ng isang barangay kagawad, binuhat ang bata na nagtamo ng mga sugat at bali sa iba't ibang bahagi ng katawan. Agad dinala sa ospital sa Dagupan City ang dalawa subalit namatay din kalaunan ng lolo. Ligtas naman na sa ngayon ang bata na patuloy na nagpapagaling. Kasi si lolo mo, iuwi namin. Magaling na. Oo, magaling na, kaya maiwan ka, magpagaling ka rin. Hindi ko sinabing mo, patay na siya. Isinailalim na ng pulisya sa inquest proceeding ang driver ng SUV at maharap sa kaukulang kaso, kasama si Daryl Peralta, Jarek Pasilyao, 1 North Central Luzon. Samantala mga nasuspending driver's license sa LTO Dagupan District, umabot na sa mahigit 100 mula January 2024 hanggang January 2025. May ulat si Jasmine Gabriel Galban. Kabuang 153 na driver's license na ang sinuspindi ng Land Transportation Office o LTO Dagupan City District dahil na rin sa iba't ibang paglabag. 138 dito ay naitala noong 2024, habang ang 15 driver's license na sinuspindi ay simula January 1, 2025 hanggang sa kasalukuyan. Mayroon pa pong mga suspension ng mga lisensya ng driver's license, lalo na sa mga violations regarding dun sa Section 1A ng Joint Administrative Order 2014-01. Nung violation kasi ma'am, kasama yung accessory penalty na suspension ng 1 year. Isang taong suspension ang ipinataw ng LTO. Kinumpis ka ng LTO ang driver's license ng mga suspendidong motorista. Ibig sabihin, hindi pwedeng magmaneho ang isang motorista na under suspension ng driver's license. Ayon sa LTO, seryoso sila sa implementasyon ng batas trapiko, lalo na pagdating sa kaligtasan ng mga motorista. During the apprehension of our law enforcement officers, nako-confiscate yung lisensya. Talagang maingat po ma'am kasi mahirap na pag nahuli ka. Regular ang ginagawang pagbabantay sa lansangan ng LTO para matiyak na sumusunod sa panuntunan ng mga motorista. Makatutulong din ito para maiwasan ang aksidente sa lansangan. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Mga bitak sa bagong gusali ng isang paaralan sa Bungabo, Nueva Ecija, nagdudulot ng pangamba sa mga mag-aaral. Silipin sa report. Labis na pinangangambahan ngayon ng mga magulang ang kaligtasan ng mga estudyante sa Arriendo Elementary School sa Bungabo, Nueva Ecija. Ang bungad pa lang kasi ng bagong tayong gusali ay sasalubong na ang bitak sa sahig hanggang sa loob ng mismong silid-aralan. Maging ang mga kisame na animoy pilit na lang ginawan ng paraan ay posibleng bumagsak kung hindi agad may isasaayos na maaaring makadisgrasya. Sana po, kung maaari lang yung mga gumawa na yun, pakibalikan para yung mga batang mag-aaral, patuloy kung hindi kami mabahala. Ang nasabing gusali ay ginawa noong August 2023 at na-turn over sa pamunuan ng Arriendo Elementary School noong March 7, 2024. Nagamit lamang ang gusali ng magpasukan para sa school year 2024-2025 noong nakaraang taon. May 4 na classrooms, may solar-powered energy system, may rainwater collector na maaaring gamitin para sa mga halaman, nakahiwalay na comfort room para sa mga estudyante at perimeter fence. Ang kabuang halaga ng proyekto ay nasa halos 17 million pesos pero halos isang taon pa lang ay
ay iba na ang itsura ng gusali. Wala ng mga doorknob ang mga pinto at natuklap na ang mga pintura. Malaking tulong daw sana ang naturang eskwelahan dahil dumadayo pa sa ibang barangay ang mga estudyante. Kasi siyempre, ang mga magulang natin, nagtitiwala sila na maayos po yung ating mga facilities sa school. Kaya po nila dinadala yung mga anak nila rito sa ating paaralan. Makikipag-ugnayan daw ang DepEd sa mismong kontraktor ng proyekto dahil kailangan daw ng agarang pagsasaayos sa gusali. Sinusubukang makuna ng pahayag ng news team ang kontraktor ng proyekto subalit hindi sumasagot sa mga tawag. Hindi naman sana ganyan kadami. Pagka ganyan na kadami, siyempre ibang usapan na yun. Makukuha naman sa ayusin, kaya lang pera ang ano yan. Jarek Pasilyao, 1 North Central, Luzon. Samantala, nag-viral ang Rondalia performance sa mga estudyante mula sa Bulacan sa mala folk song version ito ng mingle game song na Round and Round. Ayon sa arranger ng piyesa at BAPI teacher na si Marco Polo Ignacio, nang mapanood ang serye, ay naisip niyang pwedeng i-perform bilang folk dance ang nasabing kanta. Larong pusit, yan ang comment ng isa sa mga nag-comment sa TikTok na tumutukoy sa Filipino translation ng pamagat ng series. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Fire safety inspection sa mga business establishment sa Mangaldan, Pangasinan, puspusang isinasagawa ng BFP. Tutukan sa report. Matyagang sinusuyod ng mga kawani ng Bureau of Fire Protection ang bawat establishmento sa Mangaldan, Pangasinan para sa kanilang fire safety inspection. Sa bahaging ito ng Presto Street sa Barangay Poblasyon, ininspeksyon ang iba't ibang fire safety requirements ng gusali roon. Sinuri ang mga fire extinguisher, lalo na ang expiration date ng mga ito. Tiniyak din kung may fire exit sa gusali. Very good po yung building owner, compliant po sila, sumusunod po sila sa batas na pinapatupad po ng inyong Bureau of Fire Protection base po sa Republic Act 9514. Bukod sa fire extinguisher ng gusali, may sarili ring fire extinguisher ang mga tenant. Ipinakita rin sa news team na epektibo pa ang kanilang fire safety inspection certificate. Prevention is better than cure kasi lalo na malapit na yung tag-init. Syempre po, yung sunog nandyan anytime. Ayon sa BFP, nasa 3,200 na business establishment sa bayan ang kailangan nilang inspeksyonin. Nasa 40% pa lang ang kanilang natatapos. Sana raw matapos nila ang inspeksyon bago ang Fire Prevention Month sa Marso. Undermanned ang BFP sa fire safety inspector kaya double time ang kanilang trabaho at pumapasok din kahit Sabado. Samantala, dagsa mga kliyente sa Mangaldan Fire Station upang magproseso ng fire safety inspection certificate para makakuha ng business permit. Tinuturuan na rin silang magproseso online. Mag-register na lang sila, i-upload na lang po doon yung mga documentary requirements, saka yung mga payment. Yun lang po, ang parang na-shorten po yung process. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, 1 North Central Luzon. Arestadong magpinsan matapos mahulihan ng iligal na baril na may bala at iligal na droga habang nagsasagwa ng Comelec checkpoint ang mga tauhan ng Cabiao Police Station sa bypass road ng Barangay Santa Ines, Cabiao, Nueva Ecija. Bandang 1:30 ng madaling araw kahapon. Sakay ng motorsiklo ang 38 anyos na mangingisda at 29 anyos na pinsan nito. Parehong residente ng Barangay San Antonio, Cabiao. Nang harangin sila sa Comelec checkpoint dahil walang suot na helmet at wala ring plaka ang kanilang sasakyan. Habang sinisita ang mga sospek, tinangkaraw bumunot ng baril ang isa kaya pinadapa ang mga ito. Nakuha mula sa mga sospek ang isang kalibre 45 baril na may mga bala at 2 sachet na naglalaman ng hininalang shabu na tumitimbang ng 0.50 grams at nagkakahalaga ng 3,400 pesos. Ang mga sospek ay nakapiit ngayon sa Cabiao Police Station at maharap sa patong-patong na kaso. Lalaking nakamotorsiklo patay matapos sa sumalpok sa poste sa Bintar, Ilocos Norte. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni Glam Caligdan Dizon.
Sumalpok ang rider ng motorsiklo sa isang poste sa bahagi ng Barangay 5 Vintar, Ilocos Norte. Nasawi ang biktimang si Ivan Morris Canlas, 27 anyos. Ayon sa investigasyon ng pulisya, patungong silangan ng biktima nang mawalan ito ng kontrol sa manibela. Nagtamo ang biktima ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan na sanhi ng pagkamatay nito. Walang suot na helmet ang biktima at nakainom umano nang mangyari ang aksidente. Sugatan naman ang 3 sakay ng van matapos bumangga sa poste at mahulog sa sapa sa Barangay Santa Monica, San Nicolas, Ilocos Norte. Sa investigasyon, nawalan ng kontrol ang driver sa pakurbang bahagi ng kalsada at nabangga ang poste. Sa lakas ng impact, nahulog ang van sa sapa. Agad namang itinakbo sa ospital ang mga biktima na ngayon ay nasa maayos ng kalagayan. Ayon sa pulisya, nakainom ang driver at napag-alaman na galing sa party ang mga biktima. At sa Orani, Bataan, 2 ang sugatan ng mahulog ang sinasakyan nilang motorsiklo sa bangin. Dinala sa ospital ang lalaking rider at angkas na live-in partner niya. Ayon sa pulisya, pababa sa pakurbang bahagi ng kalsada sa Barangay Tala ang motorsiklo nang mawalan ito ng preno. Bumangga ito sa barrier ng kalsada hanggang sa nahulog sa bangin. Glam Kalikdan, Dizon, 1 North Central Luzon. Matatag na supply ng kuryente tiniyak ng DECORP. Narito ang report. Walang problema sa supply ng kuryente hanggang sa mga susunod na buwan. Ito ang tiniyak ng Dagupan Electric Corporation sa kanilang mga consumer. Ngayon, wala naman kaming advisory from NGCP or sa mga generation namin na may mga problema sa supply side. Pero maliban lang daw kung may hindi inaasahang transmission constraint o kung may bumigay na planta na maging dahilan ng unscheduled power interruption. Ngayong malamig ang panahon, hindi masyadong mataas ang demand sa kuryente. Kaya bumaba ng 90 centavos ang generation charge per kilowatt hour kumpara sa nakaraang buwan. So pag gumalaw yung generation charge pababa, yung overall rate namin, bababa din. So from 10 pesos yung average signing, lahat na. Hindi lang yung generation charge, pati lahat yung mga charges. From 10 pesos last December, nasa 9 pesos, mga approximately 9 pesos per kilowatt hour. Mararamdaman daw ito sa January billing. Sana raw, bababa pa ang presyo sa mga susunod na buwan kung saan patuloy pang mararanasan ang malamig na panahon. Malaking tulong din daw ang blended generation rate kung saan may kontrata ang DECORP na mababa ang presyo. Kaya kahit tumaas ang presyo sa merkado, mababa pa rin ang singil kung kukunin ang average ng generation price. Mataas man daw o mababa ang singil sa kuryente, nakaugalian na raw ni Ginang Desiree ang magtipid sa konsumo sa kuryente, lalo na sa paggamit ng aircon sa kanilang bahay. Early in the evening, pero pagka yung padating na ng madaling araw, medyo malamig na. So I open the windows, turn off the aircon. Kasama si Jing Dakanay, CJ Torida, 1 North Central Luzon. Debut single na Infatuation ni Sparkle artist Kaloy Tingkungko available na sa lahat ng digital streaming platforms. Narito ang report. Grateful and excited na ibinahagi ni Sparkle artist Kaloy Tingkungko ang paglabas ng kanyang debut single entitled Infatuation. Ito ay isang madamdaming kanta na naglalahad ng complexities ng emotion at relationship. Ang Infatuation ay isang collaboration project kasama ang GMA playlist na tumulong para matupad ang pangarap ni Kaloy sa kanyang singing passion. Tiyak na makakarelate ang marami sa kwento ng kanta na nagsasalaysay ng kwento ng isang tao na hindi sigurado sa kanyang damdamin para sa iba. Ang unique style ng pag-awit ni Kaloy ay lalo pang nakapagbigay lalim sa kahulugan ng kanta. Ano naging inspirasyon? I think, syempre yung root of all things in the universe, which is love. Yun yung kanta. And yun, yung hilig ko rin talaga kumanta. And finally, it's given life. Sa pamamagitan ng Infatuation, umaasa si Kaloy na mahikayat ang mga tagapakinig na mapagnilayan ang kanilang emosyon at maka-inspire na umibig kahit may mga pinagdaraan ng problema at pagkabigo. Why does my heart beat like a drum when you're around? Everything suddenly turned and I am found. Support and listen to my first ever single entitled Infatuation. Available ng Infatuation sa lahat ng digital streaming platforms worldwide. Jarek Pasiliao, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon.
Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga kapuso, paghandaan pa rin ang lamig ng simoy ng hangin lalo na paglalim ng gabi at sa umaga dahil sa epekto ng amihan sa ilang bahagi ng bansa. Apektado nito ngayon ang Northern at Central Luzon, habang easterlies o sa eastern section ng Southern Luzon naman ang naabot ng shear line. May umiiral ding easterlies sa iba pang bahagi ng bansa. 13.3 degrees Celsius ang naitalang pinakamababang temperatura kanina umaga sa La Trinidad, Benguet. Nag 15 degrees Celsius naman sa Baguio City, 19.3 degrees Celsius sa Coron, Palawan at 19.6 degrees Celsius naman sa Tanay, Rizal. 19.8 degrees Celsius ang naitala sa Abukay, Bataan. Base naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, may mga kalat-kalat na ulan na inaasahan sa Apayao, Mountain Province, Cagayan, Aurora, Ifugao, Kalinga at Isabela. Posible rin ang ulan sa ilang pang bahagi ng bansa. Nangangamba ang Department of Information and Communication Technology sa posibilidad na may gagamit ng text blast machine para sa eleksyon 2025. Ang ilegal na SMS blaster kayang magpadala ng libu-libong text message kahit hindi na dumaan sa cell sites. Ganyan ang nakumpiska ng pulisya sa isang Malaysian sa Parañaque noong Martes. Hinala ng DICT, hindi lang mga simpleng scammer ang bumili sa naarestong supplier kundi pati na rin ang mga politiko. Maaari daw itong magamit sa pangampanya at black propaganda. Pakiusap ng DICT kung may kandidatong bumili ng equipment, isurrender na ito. May paalala rin sila sa mga botante. Kung makatanggap kayo ng text blast galing sa certain candidates, wag nyo na po iboto yun. I need to warn our candidates, no? Because we will be monitoring. Magniningning ang gabi sa search for Mr. and Miss Vegan 2025 kasama ang All Out Sundays barkada na sina Christian Bautista at Jessica Villarubin. Abangan din sina sparkle artist Juancho Trevino, Gazini Ganados at Ashley Ortega. Sa Sabado na yan, January 25, 7 p.m. sa Plaza Burgos, Vigan City, Ilocos Sur. Ang Mr. and Miss Vegan 2025 ay bahagi ng selebrasyon ng Longganisa Festival. 25 pirasong bagong chainsaw na Kamagong Lumbers ang nakita ng mga pulis at mga kawani ng sentro sa isang kubo sa kabundukan ng Maronruno na sakop ng Sitio Maligligay, Adams, Ilocos Norte. Napagalaman ng otoridad na pag-aari ito ng isang magsasaka na residente ng naturang bayan. Umabot sa 186.17 board feet at may halagang halos sa 28,000 pesos ang nakumpiskang kahoy. Sasampahan ng may-ari ng paglabag sa Section 68 ng Presidential Decree 705 na nagbabawal sa pagputol at pangangahoy ng walang kaukulang permit mula sa DENR. Umabot sa 300 kilos ang bigat ng Blue Marlin na nahuli ng ilang mangingisda sa barangay Dardarat, Cabugao, Ilocos Sur. Labis ang saya ng mga mangingisda sa nahuling dambuhalang isda. Sunod-sunod ang mga nahuling dambuhalang Blue Marlin sa karagatan ng Cabugao. Patunay lamang daw ito na sagana ang bayan sa mga yamang dagat. Iba't ibang potahe na sinangkapan ng pamosong Vegan Longganisa ating lasapin sa report. Bukod sa mga makalumang bahay at magagandang pasyalan, dinarayo rin ng mga turista ang Vigan City dahil sa masasarap na pagkain. Isa sa mga binabalik-balikan dito ang Vegan Longganisa. Kaya sa selebrasyon ng Longganisa Festival 2025, Vegan Longganisa ang bida sa hapag. Nagpakitang gilas ang mga estudyante at kalahok sa pagluluto ng iba't ibang putahe na sinangkapan ng Vegan Longganisa. Nakafocus sa mga kalahok mula sa preparasyon, pagluluto hanggang sa plating. Kailangang mailabas ang lasa, pagiging creative at puso sa pagluluto para tsak na pasok sa panlasa ng mga hurado. Ang mga kalahok ay naghanda ng main dish, soup at dessert na ang pangunahing sangkap ay ang longganisa. Kabilang sa mga inihandang dish ang tupig longganisa, grilled salmon longganisa, longganisa wonton soup, cheesy stuffed eggplant longganisa, milky longganisa pudding, longganisa dumpling at marami pang iba.
Bilang chef, magkakaiba kasi yung paggawa ng longganisa. So gusto natin na mas maganda din sana na yung meat nila or yung longganisa nila gawin nila mismo dito. Inabangan din ng maraming manonood ang isinagawang Longganisa Street Dance Competition na lalo pang nagpatingkad sa kakalsadahan sa lungsod ng Vigan. For this year po, we've decided na ibabalik natin yung live music, yung mga banda po para tumugtog dun sa sasayaw nila. Glam Kalikdan Dizon, One North Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.